Pina-fast track na mga kababayan ng Kongreso. Mismong si Speaker Martin Romualdez yung nangunguna para sa pagpapataas ng sweldo, daily minimum wage po ng ating mga workers. Yan sabi dito sa balita ngayon pa lang, Romualdez, House fast-tracking minimum wage hike. Considers 200 pesos daily increase. Yan po mga kababayan yung napakagandang balita ngayon para sa ating mga manggagawa. Magaling talaga itong si Martin Romualdez. Bagay na bagay maging successor ng ating Pangulong Bongbong. Lalo yan Mr. Maravillas, magiging insecure si Sara Duterte. Alang tangalata po yung insecurity ni Sara Duterte. Bukang bibig yung posibleng pagtakbo ni Martin Romualdez. Si Martin di man po nagsasalita. Siya yung may intensyon na tumakbo. Pagkatapos, inaakusan niya si Martin na tatakbo sa 2028 presidential elections. Anong paki mo? Tumakbo ka at tumakbo din si Martin Romualdez at bala yung ating mga mamamayang Filipino kung sino yung iboboto, di ba? Pero ngayon lumilinaw na 58% po yung trust ratings ni Martin Romualdez. Si Inday 49 na lang. Talo na mga kababayan si Sara. Nilamangan na si Sara ng 9 na puntos. Ilalo pa mga kababayan, babango itong si Martin Romualdez. With this action na kanyang ginagawa, siyempre isusupport siya mga kababayan nitong mga workers. Sabi dito, House Speaker Martin Romualdez announced that the House of Representatives is expediting deliberations on a legislated wage hike, emphasizing the urgency of economic relief for workers while ensuring the micro, small, and medium enterprises or MSMEs remain supported. Marunong magbalanse itong si Martin Romualdez mga kababayan. Ayaw din niya na maapektuhan yung negosyo. Lalo na yung small and medium micro and small and medium enterprises. Kasi pag hindi makayanan po yung pasweldo, siyempre magsasara. Pag nagsara, lalong apektado yung ating economy. Kasama sa apektado mga kababayan, mismo yung mga workers, imbes na may trabaho pa rin sila, mawawalan ng trabaho. Kaya marunong magbalansi po itong si Speaker Martin Romualdez. Bagay maging Pangulo talaga. Pag nagkataon talaga mga kababayan, si Martin ang magiging susunod na presidente. Lalo pa, suportado siya ng majority sa ating mga congressmen. Aros sa lahat ng mga congressmen kay Martin. Ngayon, pati yata yung mga barangay officials kasi may pending bill in Congress extending the term of office. Gawin ng 6 years yung term of office ng mga barangay officials. O di wow. O di ba? Sinong ayaw? Kasi laging napopostpone pati yung mga kabataang barangay, yung SK officials. Kasi tama naman po, sunod-sunod na lang yung eleksyon. Wala nang tigil tayo sa kaka-eleksyon. Masyado nang magastos. Di ba? Napaka-iksi. Ngayon, ito naman yung magiging major legislation na itinutulak mga kababayan ni Martin Romualdez, 200 pesos legislated wage increase. O di ba napakaganda po? Sabi ni Martin Romualdez, the House of the People is working tirelessly to craft a wage increase measure that meets the needs of our workers while ensuring that businesses, particularly itong mga micro, small, medium enterprises are supported during this transition. Kinausap mga kababayan ni Martin yung mga labor leaders and the representatives from major labor groups kahapon at the Speaker's Social Hall to gather their input on a legislated wage hike. He was accompanied by House Deputy Speaker and TUCP
Party List Representative Raymond Mendoza at sa kanitingog Party List Representative Jude Asidre. Yung TUCP po, trade yun yung Congress of the Philippines. Ito yung mismong nagre-represent sa mga workers natin. So ang gusto ni Martin, kung ano yung saloobin ng ating mga manggagawa, kalagayan ng ating mga manggagawa before sila na magpasa ng batas, legislated wage increase, kailangan mo nang pakinggan. Tama po, para yung mga desisyon, refleksyon talaga ng ating mga manggagawa. Pero niya Mr. Maravillas, di ba yung mga militant, labor groups, mas mataas kaysa sa 200 pesos? Masyado man pong one-sided yung mga nasa militant. Pag sinundan mo yung kanilang mga hinihingi, baka mabankrupt na yung mga negosyo po. Pag nabankrupt yung mga negosyo, magkakagulo. Pag nagkagulo, yan ang gusto nila, magulo. Di ba? Hindi man po, pwede yung ganon. Kailangan yung kaya. Kasi pag hindi na rin kaya ng mga employers po, baliktarin natin. Sila naman yung maging employers. Tingnan natin kung kaya nilang magpasweldo ng ganon kalaki ng hinihingi nila. Pero tinignan ko, yung daily wage hike na hinihingi nga po ng mga militant workers, 150 pesos. So mas mataas nga po ito, 200 pesos wage hike daily. So pati yung mga militant labor organizations nito matutuwa. Isusupport nila si Speaker Martin Romualdez. Tama po. O ito nga po sa report ng GMA News Online. Suportado po ng minority, mga nasa minority block, Makabayan Block. Sabi diyan, House Assistant Minority Leader and Gabriela Women's Party Party List Representative Arlene Brosas, for her part, said Congress should act on the Speaker's announcement as soon as possible. We welcome any step towards increasing workers' wages, as this positive development stems from our workers' persistent demands for a legislated wage increase. The passage of a legislated wage hike into law is the government's primary duty to its people, sabi po ni Brosas. Mas mataas pa nga pala mga kababayan. Mali pa nga ako sa iniisip kanina. Kaya lang chiniko, mga kababayan, yung demand nga pala, last year ito yung laman ng mga protest rallies. 150 pesos, hindi 150, 125 pesos man lang po. Yan 125 pesos across the board increase. Yung demand ng mga militant organization last year. Mas malaki yung proposal po. Nasa 200 pesos minimum wage hike. O di wow. Kaya tuwang-tuwa si Brosas. Sabi niya, further, we need a legislated national minimum wage that will standardize wages across regions. Workers should not be divided based on their regions, since price increases affect the entire country equally. Nagkaisa Labor Coalition also welcomed the Speaker's favorable position on legislated wage hike. We cannot afford to wait any longer. With every passing day, we value our wages the value of our wages continues to diminish as inflation continues to rise. Sabi po ng group leader na si Sani Matula. O yan po yung mga labor organizations, mga kababayan, napakaraming mga labor leaders na present po sa meeting with Speaker Martin Romualdez. Yan o diba? So sabi dito sa balita, the Speaker assured that the House is conducting extensive consultation with all stakeholders including labor groups, employers, and economists to ensure an inclusive and sustainable wage policy. This is a delicate balancing act, but the House is committed to addressing the concerns of all sectors. We are working on a measure that truly reflects the spirit of bayanihan, one that uplifts workers, supports businesses,
and strengthens the economy, sabi po ni Romualdez. Pang-presidente talaga po. Dapat may consultation talaga. Hindi pa man po ito final kung talagang 200 pesos. Nasa process of consultation pa. Pero at least, yung amount na to, ito yung tinitingnan. Kaya sabi dito, Romualdez, House fast-tracking minimum wage hike considers 200 pesos daily wage increase. Sabi ni Martin, a well-designed wage hike is not just an immediate solution to help workers cope with inflation. It is an investment in our collective future. Tama po, kasi yung mga negosyo hindi man po andar yan kung walang mga empleyado. So kailangan yung mga empleyado kumikita din ng tama. Kasi yung mga kita din ng mga empleyado, gagastosin din naman yan, siyempre. Pag ginastos nila, mga negosyo rin yung magkikinabang. Iikot lang po yung pera. Magiging mabilis nga yung pag-ikot ng kwarta kasi may panggastos yung mga workers kasi tama yung sweldo na kanilang tinatanggap. So magiging productive pa sila kasi hindi problema yung kanilang pambili ng panggastos sa kanilang mga pangangailangan. Ganun lang po. Paikot-ikot lang po yung pera. Ang pera pag tinago po natin, wala man pakinabang yung pera pag tinago mo. Diba? Ang pera, kailangan mong kitain para gamitin mo sa pangangailangan mo. So, nagiging vibrant ang economy pag mabilis po ang pag-ikot ng pera. Tama po? So, nakakatuwa itong mga actions na ginagawa po ng Speaker of the House na siguradong ma-insecure naman ito yung mga DDS, lalo na si Sara. Diba? Siyempre yung simpati ng mga workers po, napakarami niyan. Itong mga workers natin, lahat yan, mga botante. Mga labor organizations, pag sinuport po yung isang politiko, talagang mahirap talunin po ang ganyan. Yung ratings ni Martin Romualdez, mga kababayan, 58%. As compared kay Sara, 49% na lang. With these actions ni Martin, baka mag-60 na po, 70, 80. Lumipad na po yung ratings ni Martin Romualdez at magiging leading contender na po sa pagkapangulo sa 2028. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.